May mga nagtanong sa akin kung paano ko raw na-achieve yung smooth na skin tone dito sa drawing ko na to. Pati kung paano raw ginawa yung parang pink na lips. Paano raw yung buhok at marami pang ibang katanungan. Kaya para masagot ang lahat ng yan, ginawa ko tong video na to. Dito ipapakita ko yung lahat ng process ko, yung materials na ginamit ko, yung techniques na ginamit ko habang ginagawa ko yung bawat parts ng drawing. At sana masagot nito yung mga katanungan nyo mga tol. At kahit papaano makatulong ako sa inyo. Okay, simulan na natin. So usually nagsisimula ako sa mata. At inuuna ko yung mga pinaka-dark na parts. Ang ginamit ko dyan ay charcoal pencil na Faber-Castell Hard. Isang rason kung bakit inuuna ko yung mga darkest parts ng drawing, kagaya nung kilay, buhok, or eyeballs, ay para magkaroon ako ng basihan. Ibig sabihin, habang nagsishade ako ng iba pang mga parts, maaari ko na siya ikumpara dun sa darkest part na nauna ko ng isinade. Dito gumamit ako ng HB na graphite para dun sa mga light shadings. Gumamit din ako dyan ng 8B na black para dun sa mga edges. Tapos cotton buds para ismudge ng konti, para hindi masyadong matalas yung mga edges. At syempre depende yan mga tol kung ano yung itsura ng reference photo natin. Kung matalas ba yung edges or medyo smooth. So kukopihin lang natin yan. Kung wala pa kayong experience sa paggamit ng cotton buds, mga blending stamp or tissue or brush, I suggest na pagpraktisan nyo para makita nyo kung ano yung magiging effect nya. Ngayon, kapag naging familiar na kayo dun sa effects na nagagawa ng mga iba't ibang klaseng blending tools at materials, malalaman nyo na kung paano nyo siya gagamitin sa actual drawing. Tulad yan, ginagamit ko yung blending stamp para dun sa mga gusto ko i-smudge na medyo hindi kailangan smooth masyado. Kasi dahil matigas yung blending stamp, hindi smooth yung nagagawa niyang smudge. Ginagamit ko naman yung cotton para dun sa mga parts na gusto ko medyo smooth yung pagkaka-smudge. So yan, ginagamit ko yung 8B para dun sa mga edges. Kasi hindi siya kaya nung charcoal pencil. Ginagamitan ko rin ng yung kulay puti na yan, yung pencil eraser or eraser pencil. Para dun sa mga parts na sa tingin ko ay medyo nasobran sa pagkaitim. Or dun sa mga parts na gusto kong maging highlights. Diyan, pinupulito ko na lang yung mga details ng kilay tsaka yung mga gilid ng mata. Gamit yung 8B na black. Tapos dito nire-render ko ng HB na graphite. Tapos ini-smudge ko ng cotton or brush. Tapos dito nilalagay ko ng konti yung ibang parts ng buhok para kagaya nga ng sabi ko, mayroon tayong basihan nung values natin. Sa kabilang mata, ganun din, same procedure din. So, nililayout natin yung mga darkest parts. Gamit yung charcoal or yung 8B na dark. Tapos, ini-smudge natin ng blending stamp para mabawasan yung texture. Dahil nga, medyo magaspang yung nagagawa ng charcoal pencil at ng 8B na black. Dito naman gumamit ako nung mas light na graphite, yung 3H. Kasi mas light yung shading niya dito. Yan sa loob at dun sa gilid ng mata, gumamit ako ng 3H na graphite. Tapos yan, gumagamit ako ng bulak para mas maging smooth yung shading. Tapos yun mga tol, lagi natin tatandaan na depende yan sa reference photo nyo kung ano ang gagamitin nating material. Kung charcoal pencil ba, 8B na black or graphite. Siyempre hindi madali ma-develop yung skills, no? Nung pag-determine kung ano yung dapat pang gamitin. Kailangan mo ng marami-raming practice at experience dyan. Pero pag nasanay ka na, madali mo nang malalaman kung ano yung gagamitin mo. Isang tingin mo pa lang doon sa reference photo mo.
alam mo na graphite yan, na 3B yan, or 2B, or 8B yan. Tapos ginabitan ko rin ng HB dun sa medyo mas dark ng konti. Isang importanteng dapat natin tandaan mga tol, hindi po lahat ng part ng skin smooth or part ng drawing ay smooth. May iba't ibang texture yan. Kagaya nung sa lips, minsan hindi yan smooth, medyo may texture. Or yung kilay, hindi naman smooth yung kilay. Yung mga shadows, minsan hindi naman kailangang smooth. Para mas maging natural, tignan yung drawing natin, dapat may texture din, hindi puro smooth lang, kasi magmumukha siyang plastic, or magmumukhang laruan, or magmumukhang Photoshop. Pero kapag smooth na texture ang gusto nating ma-achieve, gumamit tayo ng cotton balls o kaya brush, or pwede rin namang tissue para i-smudge yung mga nirender natin na pencil. Isa rin sa technique na nakikita kong effective ay yung paggamit ng mga graphite na hard. Kagaya ng 3H, 4H, basta yung mga H na graphite. Pwede rin yung HB. Dahil matigas ang lead nito, usually smooth na yung nagagawa niyang texture sa rendering pa lang. Kaya kapag in-smudge pa natin ng cotton, sobrang smooth na yung lumalabas na result. Kagaya ng ginagawa ko dyan sa ilong, nire-render ko yan ng HB na graphite. Kaya kung nagtataka kayo, minsan may nakikita kayo nagdo-drawing na nile-layer pa nila yung graphite. Kung nagtataka kayo kung bakit minsan kailangan pang mag-layer hanggang sa mag-dark yung skin tone, yun yung dahilan doon, para mas smooth yung lumabas na texture. Kasi kapag narekta mo yung 8B or 6B agad, or 5B agad, ang hirap pakinisin. Lalo na yung mga B na graphite, kagaya ng 4B, 5B, 6B, malalambot yung lead nun. So ang epekto nun ay mas may texture sila kapag nire-render. Kaya kapag gusto natin ng smooth na texture, mag-layer muna tayo ng mga hard na graphite, kagaya ng 3H or HB, bago nating patungan ng mga B pencils o B na graphite. Kaya importante na malaman natin yung mga characteristics ng bawat grade ng graphite. Pagpraktisan nyo ng maigi, mag-sketch kayo kahit hindi muna realistic portrait, para lang maging familiar tayo or makabisado natin yung mga effects na nagagawa ng bawat grade ng pencil. At sigurado ako kapag nakabisado natin yan, alam na natin kung paano siya gagamitin sa portrait drawing natin. At syempre mga to, lagi natin tatandaan na marahan lang yung pagre-render, para kapag in-smudge natin, makakalat pa natin siya. Pag bumuo na kasi yan sa papel, mahirapan na tayong i-smudge yan at magkakaroon na yan ng guhit-guhit. At pati syempre sa pag-i-smudge, dapat hindi rin masyadong madiin, yung katamtaman lang na pressure. Kasi pag masyadong madiin, may tendency na hindi magpantay yung shade. Yan, ginagawa ko na yung lips. Ganun pa rin yung process ko, inuna ko yung 8B para dun sa mga dark parts. Tapos smudge ng cotton balls para mas kuminis. Tapos yan, HB para dun sa mga nakapalibot na skin sa lips. Isa rin sa technique na ginagawa ko na sa tingin ko nakakatulong sa akin ay yung dinodrawing ko rin yung nasa paligid na area nung part na ginagawa ko. Sa kaso na to, yung lips ang ginagawa ko, pero unti-unti ko rin nilalagay yung area sa paligid niya. Hindi ko pinipilit na tapusin yung isang part agad-agad. Kapag dinodrawing natin kasi yung area sa paligid niya, nakakatulong din to para ma-visualize natin kung tama ba yung shading natin, tama yung mga shapes dun sa parts or dun sa part na ginagawa natin. So dyan, nilalayer ko na ng 4B na Faber-Castell yung part na yan. Kasi shadow part yan, kaya gumamit ako dyan ng 4B. Medyo dark yan. Tapos dyan, kung makikita nyo, nilalagyan ko rin ng konting 8B yung part na yan.
Dahil shadow part nga yan, pwede nating i-shade yan yung 8B. Yun nga lang, mag-iingat tayo kapag 8B yung ginagamit natin pang shade. Kasi sobrang lambot nga niya at madali siyang kumulay dun sa papel. Baka mapasobra tayo ng shade. Mahirap na yung burahin. Dito kung napapansin nyo, mas madalas akong gumamit nung blending stamp. Kasi sa lips, medyo may mga guhit-guhit yan eh. May mga texture dyan. So pwede natin gamitin yung blending stamp para pang smudge. Tapos yung eraser pencil, ang ginagamit kong pang highlights. Dito naman sa may bandang baba, papunta sa leeg, tinuturing ko to na isa rin sa mga critical na part ng drawing. Kailangan kasi makuha natin yung perfect na shape nito. Tsaka shading. Lalo na kung babae yung dinodrawing natin kasi pwede siya magmukhang mataba rito kapag kulang yung shading natin or mali yung shape natin. Pwede rin siyang parang pumayat. So critical to pagdating sa pagdodrawing ng mukha, lalo na sa babae. So kaya kung napansin nyo ay gumamit ako rito ng mga lighter shade ng graphite muna para lang masigurado ko yung shape niya at kung saan ko ilalagay yung shading. Pwede nyo pong gawing technique yon mga tol. Gamit muna kayo ng lighter shade ng graphite kagaya ng mga HB or 3H, 2H para ma-sure nyo lang kung saan nyo ilalagay yung shading nyo. At yan, gamit tayo ng 8B kagaya dyan kapag medyo okay na yung placement at shapes. Tapos palagi nyo pa rin checkin sa malayo or titignan nyo sa medyo malayo yung drawing nyo para ma-sure nyo kung tama pa ba yung mga shapes at shades. Tapos yun, meron pa siyang paperlas dito, no? May paperlas si Mayora dito, kaya medyo tumagal din tong drawing na to kasi mahirap i-drawing or matagal i-drawing tong mga bilog-bilog na to. Pero maganda kasi yung contrast ng perlas na yon. Kaya sa tingin ko nakadagdag siya dun sa ganda ng drawing kaya sinama ko na rin siya. Sa paggawa niyan, parehong principle din ang ginamit ko, no? Parehong technique din. Sa mga lighter shades, gumamit ako ng 3H at HB. Tapos sa medyo dark, 4B naman at 3B. Tapos sa mga shadow naman, yung 8B. At yan, sinasama ko na rin yung area sa paligid niyan para mas ma-visualize ko talaga siya. Nakakatulong sa akin yun para mas maging tama yung mga shading ko. Medyo matagal din gawin yung part na yan kasi mas dark yung area na yan. Yung tama kasi ng liwanag sa reference photo na to ay nandito banda sa mukha. Nasa bandang ilalim na yan kaya medyo dark na yan. Pero importante mga tol na makuha natin yung tamang value niyan or yung tamang shade niyan. Kasi kapag naging light yan, kagaya ng sa mukha, hindi lulutang yung mukha eh. Pag tinignan natin yung picture, magiging flat siya. Hindi natin makukuha yung parang 3D effect ng drawing. Kaya wag natin baliwalain yan mga tol porque hindi na siya parte ng mukha. Malaki pa rin ang epekto niyan sa overall effect ng drawing natin. Dito, kung mapapansin nyo, hindi pa tapos yung ilang parts nung perlas. Pero dinodrawing ko na yung bandang likod ng leeg niya. Papunta dun sa buhok. Kung napansin nyo, nalagay ko ng konting itim doon. Nilinyahan ko ng 8B yun. Kasi yun yung sinasabi kong pwede kong maging basehan nung mga shades ko. Since nilagay ko na dyan yung pinaka-dark na part ng drawing, yan, sa parte na yan ng buhok, may kukompare ko na yung shading ko nung perlas tsaka nung leeg. Na-experience nyo ba yung nagsishade kayo ng skin tone, tas feeling nyo sobrang dark na? Tapos nung nilagay nyo yung shade ng buhok, biglang nag-light yung skin. So ang mangyayari, uulitan nyo or papatungan nyo yung skin tone nyo. So kaya ako nilalagay yung mga ibang dark parts kagaya niyan sa buhok para hindi na ako mag-uulit-ulit ng shading. Kung meron man akong idadagdag, konti na lang. Dito naman gumamit ako ng charcoal powder at in-apply ko gamit yung brush.
Mas mabilis kasi magpaitim yung charcoal powder. Yun nga lang, mahirap siya kontrolin kasi nga malaki yung brush. So, usually kalat siya. Kaya yung mga details or yung mga maliliit na singit-singit, ang ginagamit ko, it's either 8B or yung charcoal pencil. Yan dyan, kung makikita nyo, ina-apply ko dyan yung charcoal powder gamit yung makeup brush. So, pag ginagawa natin yan mga tol, dapat gumamit tayo ng brush na medyo matigas. Kasi kapag smooth yung brush, hindi masyado magiging itim yung shading natin. Kapag masyado kasi malambot yung brush, hindi niya masyadong mapupush yung charcoal powder dun sa tooth ng paper. So, ang resulta nun, hindi siya masyadong iitim. Tapos sa mga highlights, yung eraser pencil pa rin ang ginagamit ko. Tapos yung mga strands ng hair, gumagamit ako ng 8B kung nakita nyo. Tapos yung maninipis na strands, pwede kayong gumamit ng mga H pencils or mechanical pencil para mas manipis talaga. Ito naman gamit yung 3B. Nilalagyan ko ng konting shade yung background. Yung shade na yan ng background ay makakatulong din para mas paangatin pa yung drawing natin. Pero syempre depende yan mga tol sa reference natin . Depende sa drawing kung i-shade natin yung background na dark or light lang or walang shade. Medyo malawak din yung topic na yan, kaya siguro gagawa ako ng video para dyan. Kung ano yung mga effect ng background or kung paano ka mag-decide kung ida-dark mo ba yung background or light lang. Siguro sa mga susunod gagawa ko ng video yan. So sa tenga naman, ganun pa rin, same process kung paano natin sinashade yung mukha. Ginagamitan ko muna ng mga light na shade ng graphite, kagaya ng HB tsaka yung 3H. Same technique pa rin, nilalagay ko rin yung area sa paligid niya para may basihan ako ng shading. Yung shade po kasi ng buhok, usually, sigurado tayo na yan na yung pinaka-dark na part ng drawing. So, pwede na natin i-shade yan gamit yung pinaka-dark natin na medium. Sa case na to, yung charcoal powder. Imposible na tayong magkamali dyan. So, kaya nasasabi ko na maganda siyang gamitin as a reference doon sa mga values. Sana napapaliwanag ko to ng malinaw, no? Pero kung hindi man malinaw, pwede kayong mag-comment. Tanong nyo lang sa comment. At itatry kong sagutin. Dito sa part na to, sobrang maingat ako rito nung ginagawa ko to. Nandiyan kasi yung highlights at saka yung midtones. Ibig sabihin, maraming detalye dyan. At kailangan natin makuha yon para maging kamukha talaga siya ng reference. Ang madalas kong gamitin dyan yung HB tsaka yung 3H. Tapos, sobrang marahan na pag-smudge ng cotton para makuha natin yung sobrang smooth na texture ng skin. Ugaliin natin na tignan sa medyo malayo yung drawing natin kapag ginagawa natin yung part na yan para masigurado natin na tama talaga yung mga shadings natin tsaka yung mga shapes. Tapos kung maaari, pwede rin kayong mag-break or magpahinga ng saglit at tsaka nyo balikan yung drawing. At sigurado ako may mapapansin kayo na mga pwede pang i-improve. Nga pala mga tol, hindi perfect tong drawing na to . Marami rito mga shading na sablay din. Marami ako nakita rito na pwede pang i-improve. Shinare ko lang yung mga process na ginawa ko, pati yung mga technique. Baka makatulong sa inyo, no? Pwede nyo testingin at baka mapaobra nyo rin. Yun naman kasi ang isa sa mga objective ko mga tol sa channel na to, no? Yung mag-provide ng mga resources kagaya ng videos para mag-guide yung mga nagsisimula pa lang at nang sa ganun mapabilis yung improvement. Diyan sa process na yan, ginamitan ko muna ng charcoal pencil para may sketch yung magiging flow ng buhok. Yung iba ginagamit charcoal pencil talaga sa paggawa ng buhok. Pwede rin naman yan. Pero sa akin, mas nakikita kong mas madaling gamitin tong charcoal powder kasi mabilis at sobrang itim niya. Tapos madali rin siyang burahin kapag ginagawa na natin yung mga highlights.
Tapos kung nakita nyo, gumamit ako ng cotton ball para ismudge yung part na yun ng hair na hindi masyadong dark. Ginamit ko yun para makuha yung parang effect na meron siyang manipis na hair dyan sa bandang unahan ng noo niya. Tapos sa mga singit-singit, ginagamitan ko ng cotton buds na sinawsaw ko sa charcoal powder. Tapos meron pa siyang puting ribbon dito. So gumamit naman ako dyan ng mga light shade ng graphite. Isa rin to sa purpose ng background, kaya shinade ko ng konti yung background para umangat yung ribbon. Dahil nga puting-puti yung ribbon, hindi siya makikita kapag puting-puti rin yung background mo. So isa yun sa silbi ng background, kaya natin nilalagyan ng konting shade. Sa ribbon, same process pa rin, no? Titignan natin yung reference kung anong shade niya. Kapag light lang, gamit tayo ng mga 3H at HB. Kapag medyo may shadow ng konti, gamitin natin ng 3B or 4B. Pwede rin 5B kung anong meron kayo. Yan, finishing touches na lang yan mga tol. So yun na mga tol, no? Yan na yung result ng mga pinagagawa natin. Kung nakatulong man to sa inyo mga tol, kung nakadagdag ng konting kaalaman, paki-like yung video at mag-comment ka or mag-subscribe ka. Kasi yun yung way ko para malaman kung okay yung mga ganitong klaseng video, para gumawa pa tayo sa susunod ng iba pa. So yun lang mga tol, at maraming salamat sa panonood.